So hello po. Magandang araw, magandang gabi. Takeru Miyamoto po. So, kung napapansin nyo, doon sa mga kakarampot na taga-subaybay ng mga videos ko, ng mga vlog ko, tagal na akong hindi gumagawa ng video. Tagal na, ilang buwan na siguro. Kasi bukod doon sa busy ako sa trabaho, natamad akong gumawa ng video. Diba? Kaya nga, busy ka na sa trabaho, tapos gagawa pa ako ng video, isipin ko yung problema ng Pilipinas, itutulog ko na lang, di ba? Parang mas maganda. Kaya gumawa lang ako ng video para gusto ko lang iparating sa inyo na andito pa ako, buhay pa ako. Yun. Tsaka may isang issue dito na nakakaputang ina. Talagang nakakaputang ina talaga. Kasi hindi na ako nanonood ng balita eh. Kasi wala namang kwenta yung balita sa atin. Nakakaputang ina ulit. Kaya yun. Yung issue ngayon na mainit sa Pilipinas, yung inipit nila masyado yung pinakapaborito kong vice presidente. Paborito ko si Binay. 'Di ba? Yun, paborito ko siya eh. Yun. Kasi nakakatawa lang yung nangyayari sa politika sa Pilipinas, no? Parang na lang siyang teleserye na walang kakwenta-kwenta na halos di mo alam kung ano ba talaga yung gusto nila. Di ba? Parang di mo alam kung ano ba talaga yung gusto nila mangyari. Actually, alam mo naman eh. Sarili lang naman nila yung iniisip nila, di ba? Tanga na naniniwala ka sa mga senador na yan na iniisip nila yung kapakanan ng Pilipinas. Tsaka ng mga Pilipino. Putang ina mo, gago. Di ganun yun. Ayun, di ba? Parang nakakatawa lang, di ba? Si Binay, hinamon niya ng debate si Trillanes. Tapos yun, umurong siya. Di ba? Parang nakakatawa. Tapos, umiepal si Peter Cayetano, si Ping Lacson. Di ba? Putangan na yan. Tapos, may hearing sa Senado, hindi ata sumipot si Binay, parang ganun. Alam nyo, kasi, yung sa akin lang yung punto ko lang, ang dami ng hearing na nangyari sa Senado. Pero di ba, ang dami ng naging hearing sa Senado. Di ba, ang dami na? Tulad nung kay sa CTE, yung kay Hello Garcia, kay Jose Pedal Paata, tapos yung kay Ligot, tapos yung corruption dun sa AFP. Actually, ang dami ng naging hearing dun sa Senado. Pero wala namang nangyari. Pagkatapos, imbitahin na naman nila si Binay para sa hearing na naman sa Senado. Putang na ba gusto nyo? Kasi kung naman naputang na kang Pilipino ka na utu-utu ka, inaabang-abangan mo to, alam mo naman na wala namang nangyayari. Di ba? Parang di ba? Maghihiring-hiring kayo dyan, mag-aaksaya tayo ng oras, ng kuryente, ng aircon. Pagkatapos, wala namang napatunayan eh. Tapos wala namang naparusahan. May naparusahan na ba? Pagkatapos ng hearing dun sa Senado, wala namang naparusahan, di ba? So, para lang siyang aksaya ng oras. Yan, paulit-ulit lang yung cycle ng politika sa atin. Kasi kung naman, na Pilipino ka, ulitin ko, putang na mo ka, utu-utu ka. Kaya ngayon sinasabi ko, dati, na mag-isip tayo ng radikal. Ang daming sistema dyan. Hindi lang yan, dapat yung Senado na yan, dapat buwagin na yan. Pati yung kongresistan, pati yung kongreso na yan, buwagin na yan. Putang wala namang kwenta yan eh. Tandaan yung sinasabi nila, public service daw sila. Yung ginagampanan lang daw nila yung trabaho nila sa taong bayan. Putang na, bakit nag-i-hear pa din? So, ginagampanan pala nila yung, Diyos ko. Bobo nyo kasi, yun lang yung ko. Yung Senado at Kongreso na yan, para lang yung gubat na ang gulo. Kaya huwag nyo naman masyadong apihin yung paborito kong vice presidente na si Binay. Paborito ko yun eh. Paborito ko yung si Binay kasi lahat libre. Gusto ko libre. Yan, libre lahat, sabi ni Binay, diba? Tapos, wala na kayong gagawin, magabang na lang ng libre. Yan naman gusto nyo mga Pilipino, yung libre. Kaya ulitin ko, sana, Senado tsaka Kongreso din, sana buwagin na yan. Wala namang kwenta yan eh. Kaya minsan actually stress ako sa trabaho. Minsan ayoko nang isipin yung problema ng Pilipinas. Pero kapag nakakakita lang ako ng post sa Facebook, nakakarinig ako ng balita, minsan nadadaanan ko, para pang gigil lang, di ba? Tapos ikaw naman, naputangan mo kang Pilipino ka, na utu-utu ka, na gago ka, ayaw mo pa rin magising. Bobo nyo. Bobo nyo. Parang ito, may nag-comment dito, ito sila kong video. Ito si Ariel Samaratina. Pinost siya sa Facebook ko. Ano sabi niya? Alam mo, maraming paraan para ipabatid sa aming mga Pilipino ang gusto mong iparating. Wait lang. Take note, sa aming mga Pilipino with capital letter. Pilipino ka na. Gusto mo, angkin mo. Sige. Kasi yung lumalabas, sinasabi mo parang hindi ka Pilipino. Ayun nga eh. Pilipino ako, pero hindi ako typical na Pilipino na katulad nyo na uto-uto. Ako, nag-iisip ako ng radikal,
Na minsan natutuwa ako kapag merong nagko-comment sa mga videos ko na namulat sila o may natutunan sila. Ayun. At least kahit papaano, di ba? Parang masaya na ako doon. Kahit hindi na kumita ng pera, hindi ko naman kailangan masyado ng pera ngayon eh. Kailangan ko pa rin pero di na tulad nung dati. Medyo personal yan. Maari mo kami gisingin sa katotohanan pero sa magandang paraan. Alam mo, sinagot ko na yun eh. Sinabi ko na yun dati eh. Kapag yung taong tulog, hindi mo pwedeng sabihin na, huy, gising. Diba? Yung mahimbing sa pagkakatulog, tulad ng mga utu-utong mga Pilipino, hindi nasapat yung gisingin mo lang siya ng ganun eh. Kailangan mo siyang kalampagin. Diba? Kailangan mo siyang sipain kung maaari. Mali mo binabangungot na siya, diba? Parang yung mga putang ng makasang Pilipino na yan. Yan. Nananaginip. Yan, nabubuhay na sa panaginip. Yan. Tapos, ang sabi niya, alam mo ba na lumalabas na wala kang pinag-aralan sa mga sinasabi mo? Actually, nakapag-aral ako, di ba? Pero hindi naman ako graduate ng law, hindi naman ako graduate ng doctorate. Di ba? Tsaka parang nasama nun, di ba? Parang ibig sabihin porket hindi nakapag-aral. Di ba? Parang andun na yung mentality na pag hindi nakapag-aral, masama na yung ugali. Di ba? Putang na yan, yung senador nga yung mga politiko nga Tapos yung presidente natin, mga nakapag-aral yan, di ba? Putang ina ka gago ka Sana nakuha mo ibig kong sabihin. Putang ina to na, gago. Ako, taga Makati. Naging mayor namin si Binay ng maraming taon. Ang galing niya. Ang galing niya. Bakit magaling si Binay? Bakit magaling si Binay? Lahat dito libre. Libre sa ospital, libre sa pag-aaral hanggang koleyo. Libre yung uniforms, bag, notebooks, workbooks. Putang na, libre mo na lahat. Libre mo pati tissue, pati yung toilet paper na pangpuros mo sa puwet mo. Putang na yan. Gusto mo pala ng libre. Putang, huwag ka na kumilos. Putang na, chupain mo si Binay. Putang na to. Pinapahalagaan din dito ang senior citizen. May cake mula kay Binay tuwing kaarawan nila. Yun, happy birthday, may libreng cake. So ano, di ba? Dahil sa libre, gusto mo na siya. Hindi mo ba hinangad na ang daming building sa Makati pero ang daming walang trabaho din sa Makati, di ba? Sana yun na lang sana isipin mo. Hindi yung libre. Oo, libre pati yung panonood ng sine. Sana libre buwan-buwan. Pati sine. Gusto libre. Tangina yan. Pati pokpok sana hingin mo na kay Binay. Tangina sana pati pokpok libre. Tangina. Kaya ako binabatikos mo ng ganyan ang future president natin. Ay, panati ko siya ni Binay. Gumalang ka naman, umahis ka, maaari. Yan yung magandang huling part niya kaya kinamumuhian kita kadiri. Yan. Ganito yung mga typical na Pilipino na uto-uto, na bobo, na putang ina. Ewan ko. Yan, sana yun. Actually, wala nang masabi. So, salamat. Sana makagawa pa ako ng video. Medyo stress lang talaga. Parang ayoko lang dagdagan yung mga iniisip ko. Kaya yan. Pero I'm still here, Hello. I'm still here. Bye-bye. Salamat.